Good morning mga kababayan, no. Nandito ako ngayon sa page. Kakagising ko lang din lang at nakita ko itong post ni GMA7 at ngayon tiningnan ko. Pinost ito kahapon 2022 kahapon. So ngayon ko lang kagabi ko nakita. Ito ngayon pag sinare ko sa aking siyempre sinare ko sa aking Messenger kasi gabi na nga. So ngayon natin bibigyan ng daan ito. Ngayon ko ito nakita talaga ng buong buo itong sinabi ni ang tawag ito, Coco Pimentel na nakisakay dito sa issue ng state tax ng mga Marcos. Sabi dito, start with uncontestable 23 billion pesos Marcos o Coco Pimentel. So ibig sabihin parang ang O kasi parang katumbas na salita, parang pinagbabayad mo, no? Or itong BIR parang gusto nilang paano itong Coco BI, parang pipilitin na magbabayad itong mga Marcos ng state tax, ika nga. So sa atin kasi dito, wag tayong maging tanga, no? Wag tayong maging tanga. Nakakalungkot kasi itong nasa gobyerno natin, ang tatanga-tanga, di ba? Sorry pero hindi ko dapat sinabi niya, pero parang masasabi natin ganun di ba? Ang tanga-tanga talagang nasa gobyerno kung saan mo walang common sense. Yun ang problema kasi sa mga taong nasa gobyerno, sarap yan Kasi tingnan mo lagi nilang sinasabi 35 years palagay natin, katagal na panahon ni 5 wala silang nakolekta dyan sa state tax. Tandaan nyo state tax yan, hindi yan income tax. Pag income tax yan, maaari mo nga bolin itong si Marcos. Kung sino mang si Juan de la Cruz hindi nagbayad ng income tax, sarili niya income. Pero yan state tax, mana. Mga kabubo talaga itong si Coco Pimentel, no? Hindi nag-iisip. Sayang yung talino ng mga tao nito. Nakakalungkot. Nakakagigil yung kabubuhan nila talaga mga kabayan. Ako naiinis ako. Masakit lang kasi tayong hindi nakapag-aral, tayo nag-i-explain. Dapat yung mga matalino, sila yung nakakaunawa nito dahil tingnan mo si Coco Pimentel, napakatagal na yan sa Senado. Namuti na lang yung buhok sa Senado pero hanggang ngayon ay wala pa ring utak. Nakakalungkot. Diba? Imagine mo, 35 years. Halos 35 years na ni 5 sa palagay nila. Walang, at ba ito, mga tao na ito, ngayon lang ba ito pinanganak? Na walang alam? Dito sa issue ng state tax ng mga Marcos? O talagang bubo sila at tanga na hindi na inintindi yung mga sinasabi ng ibang mga Tingnan mo 1993 ay may nagkulik na ng mga ari-arian itong BIR. O saan ang galing yun? Kaya ang sabi ko, ang hamon ko dito sa BIR at itong kay Coco Pimentel na rin, bakit hindi ka mag-issue, mag-suggest dyan sa BIR na ipa-audit ulit itong ari-arian ng mga Marcos? Ang ginagawa niya kasi puro kayo, babayarin yung mga Marcos ng 23 billion. Mga tanga kayo pag ganun. Diba? Sa palagay niyo, magbabayad ang Marcos na ganyong halaga, 23 billion, samantalang hindi nila alam kung saan napuntang ari-arian nila ngayon? Sa palagay mo, yung ari-arian ng mga Marcos na naiwan ng tatay niya, nakinabang itong mga anak niya, itong nanay niya ngayon? Sa palagay niyo? Di ba? Tingnan mong salin ni Bongbong Marcos. Kung talagang nasa kanya yan, tingnan mo. Imagine mo, yung tax pa lang, 23 billion pesos, samantalang yung pera ni Bongbong Marcos, wala pang kalahating billion. Wala pang kalahating billion yung pera niya. 200 million lang ata. So tingnan mo Ibig sabihin, yung naiwan ng ari-arian ng tatay niya, wala pang napunta sa mga Marcos mismo. Kasi yun nga, yung issue, hinold dahil hindi pa nakapagbayad ng state tax. Ngayon, ang gina-ord nila, bayad ko yun ng bayad. Para mga gago, nakakainis. Sa halip na gamitin nila, i-audit nyo ulit yan para matauhan kayo. Yun ang suggest ko dito sa BIR. Ito yung suggest ko kay Coco Pimentel. Bago kayo magsawsaw, pag-isipan yung mga buti para hindi kayo magmukhang ing-ing. Nakakasayang kasi. Napakataas kasi yung pinag-aralan ng mga ito No? Pero lumalabas ang katangahan nila, mga kababayan, pagdating dito sa state tax ng mga Marcos. Diba? Common sense Alam mo, kung wala kang utak, wala kang common sense, ay bobo ka talaga, mga kababayan. Kahit anong aral mo, kahit nakapag-aral ka pa sa Harvard, kung hindi, wala kang common sense, ay napakabobo mo. Puro bobo na lang puro bobo tuloy ang lumalabas sa ating bunga. Nakakainis kasi. Pasensya, nakakainis Mga ganito mga statement, nakikisawsaw ka sa mga bagay na sana ikaw yung nag-educate
Samantalang 35 years na, sa palagay mo sa loob ng 35 years, ni Singko walang nakolekta yung gobyerno dyan. Kasi sinong kasalanan nun? Marcos ang kasalanan yon? Nag-iisip ka pa? Samantala nandyan yung mga ari-arian ng mga Marcos na yan, ang naiwan ng tatay ni Bongbong Marcos, si Ferdinand Marcos, nandyan naman. Bakit hindi nyo na kinuha yung ari-arian? Anong ginawa nyo? Di ba kayo mga... Sige, diretso ko na. Di ba naman kayo mga tanga? Di ba? Di ba? Yun kasi yung rules nyo eh. Di ba? Ang rules kasi, pag state tax yan, hindi naman niya income tax eh. Pag income tax, obligado, ako magbabayad. Mismo pwede ka, parang na, pwede mong gamitin. O sige, ikaw si Juan de la Cruz, ikaw. Hindi ka nagbabayad ng income tax mo. O, pwede. Pero state tax yan eh. Ang state tax, naka-base yan sa iniwan ng mga tatay na mayapa. So, 23 billion pesos. Dapat doon yun na kinolekta doon sa iniwan ng tatay ni Ferdinand, tatay ni Bongbong Marcos. Bakit yung tinitira niya ngayon na singular nyo? Itong si Bongbong Marcos, parang doon nyo lang pinupukulo. Sa palagay nyo, si Bongbong Marcos magbabayad doon? Nag-iisip pa yung mga tao na ito. Napaka-bobo, nakakainis eh. Minsan mga kababayan, itong mga tao na ito, nakakalungkot. Isipin, saan banda titingnan, nakakalungkot. Parang mga tanga talaga. Nakakalungkot. Parang mga, talaga, hindi nag-iisip. Walang common sense, no? Kaya ang hamon natin sa BIR nito, kung may utak rin tong BIR, no? Mag-ano kayo? I-audit nyo ulit yung ari-arian ng mga Marcos. Para malalaman, matauhan itong si Pimentel. Kasi ito, bobo rin to eh, di ba? Sinsya na, kung makita man ito, kasi karapat-dapat talaga, hindi rin kayo nag-iisip kasi. Di ba? Hindi rin kayo nag-iisip, puro kayo daktak 23 billion hanggang umabot pa ng 203 billion pesos. Sa palagay, mula nung since day 1 na inisyu yan ng BIR noong 1991. Since day 1 yan, 1991. Hanggang ngayon ni peso, hindi nabawasan. Sinong kasalanan? Sige, tanongin kita. Sumagot ka nga, Pimentel. Hamunin kita. Dahil tinawag kitang BOBO, ito. Hamunin kita, baka mamaya magalit ka. Ito. Since day 1, 1991, nag-issue yung BIR ng yun talagang babayaran ng mga Marcos, no? Dahil nga, sa state tax, 23 billion pesos. Unpaid, nakalagay dyan eh. Unpaid tax, owed by Marcos family. Mula nung 1991, nag-issue yan, hanggang ngayon, kaninong kasalanan nun? Bakit hindi nakolekta yung tax na yan, yung state tax na yan, nang umabot nga ng 23 billion pesos? Pakisagot nga, Pimentel. Pakisagot. Sinong may malaking kasalanan dyan? Marcos ba o yung BIR? Pakisagot. Matalino ka man siguro. Ang lakas mo mong sumasaw eh. Yan ang hamon ko sa'yo. Sinong kasalanan nun? Oh. Sagot, baka magagalit ka kasi tinawag kitang biyo-biyo. Talagang biyo-biyo ka pag ganun. Nakisaw ka sa mga bagay na alam mo, pero iwan ko lang bakit ganyan yung mga sinasabi mo kasi dapat siguro, maginawa nyo. Alam mo kung matino kang tao, may utak ka, ganito ang sagot nyo. Ano mang ginawa nyo BIR? State tax yan eh. Galing yan sa ari-arian ng naiwan ng mayapang Ferdinand Marcos. Ang ginawa nyo, bakit hindi nyo kinolekta yung mga property ng mga Marcos at inokso nyo para gawing pera para pangbayad dyan sa state tax na 23 billion pesos na yan. Para gano'n naman talagang rules nyo eh. Di ba? Pag isang tao hindi nakabayad, kukunin yung ari-arian ng isang tao. Gano'n naman talagang rules ng BIR. So bakit hindi yung ginawa? Anong ginawa nyo? Tatanungin ko. Tapos itong 11 properties na kinuha nyo, nakasama yung Tacloban noong 1993, anong ginawa nyo dun? Masagot nila kaya yan? O ginagamit na nila itong idea? Ito isang conclusion ko. Out na tayo doon sa katanungan ko kay Coco Pimentel. Ito isang katanungan ko rin sa lahat na siguro. Ito yung conclusion ko at opinion na. Hindi kaya ginagamit na lang nila itong narrative na ito paulit-ulit na kumbaga kahit di baling ng mumukhang tanga dahil may pinoprotektahan sila. Hindi kaya ganun ang nangyayari? Kasi kung ilagay natin sa talagang pag-iisipan natin, wala pang nakinabang dyan. Hindi nakinabang ang mga Marcos sa inaiwan ng tatay niya. Kasi kung nakinabang yan, sana ang laki-laki ng salain ng mga anak na ito. Di ba? Kuha niyo bang ibig ko sabihin? Parang ginagawa tayong kingkoy. Ginagawa tayong kingkoy nitong mga tao na ito na paulit-ulit yung style nila. Di ba? Tapos itong si Coco nakisasakay. Lumalabas na wala ring utak eh. Sayang.
naging senador, haba-haba ng panahon, puro na lang salita, nakisawsaw, marites, ika nga. Nakikinig nilang sa chismis, tapos nakikisakay. Anong tawag yun? Marites. Coco Pimentel, marites. Ang ganun dati. Senador ka. Sayang. Sana hindi ka na manalo darating na eleksyon pag ganun palang style mo. Huwag ka na manalo. Sayang. Isa ka sa mga nagkakalat ng walang senador na wala namang ginawang mabuti. Pero, ay, ako. Di ba? Siguro ang ginawa mo, bago ka magsalita, sinabi mo sa, ang gulo naman yung ganun, ang tagal na yan. Di ba? Sige, sabihin natin, kasi ang binibase nila, naglabas daw yung Korte Suprema ng Final Executory. Di ba? Tama yan, naglabas. Alangan naman, normal, ang Korte Suprema, papabor yan sa gobyerno. Sino bang hindi papabor dyan? Talagang namang dapat magbayad yung Marcos. Wala naman tayong question doon. Di ba? Sino bang hindi pabor dyan na dapat magbayad yung Marcos sa state tax na yan? Kasi obligado yan. 100% kailangan sila magbayad. Pero ang tanong natin, dapat sa tama. Hindi yung ginagawa yung gago. Di ba? Nasamakit ang lalamunan ko tuloy sa... Di ba? Kaya yun ang ginawang issue, final executory. Ibig sabihin, kasi nagkaroon niyang issue niyan. Hindi ako magkakamaling issue na. Nagkaroon kasi ng ang ginawa kasi ng BIR 1993, mga kababayan, collect ng ari-arian ng mga Marcos. Kuha ng kuha. Yan ang pagkaintindi ko dun Bakit nag-file yan si Bongbong Marcos sa Korte Suprema? Yun nga, natalo siya. No? Nag-file siya, pagkaalam ko, nag-file yan si Bongbong Marcos para ipahinto yung pangunguha ng ari-arian ng mga Marcos, itong mga nasa BIR. Di ba? Tapos 1997, parang, siyempre, government, doon talaga siya papanig. Alam mo naman, kung saan kahit akong nasa Supreme Court, doon naman talaga ako papanig sa gobyerno kasi tama naman talaga ang ginawa ng BIR na mangungulik ng buwis, lalo na dito sa Marcos. Kung hindi kinukulik yung state tax dahil napakalaki, kailangan din nila kasi doon talaga yung papabor yung BIR. Tama naman ginawa ng Supreme Court na pumabor doon sa BIR na magbayad talagang Marcos ng state tax. Sabihin natin 23 billion. Inapprove yan kasi based yan sa auditing ng BIR. Sige, 23 billion. Magbayad yung Marcos. Pero ang question kasi doon, napakarami nyo nang kinuha na ari-arian ng mga Marcos. Pero until now, yung 23 billion ni singkong duling, walang bawas. Oh my gosh, ano yan? Anong kagaguhan yan? Anong ginawa nyo sa mga binabalita ng nakaraan na mayroon kayong kinuhang 11 property para ipangtapad dyan sa state tax ng mga Marcos yan? Tapos ngayon, nilalabas nyo ni singkong duling. Hindi pa pala nabawasan yung 23 billion pesos. Anong katangahan ng mga ganun sa BIR kayo? Diba? Dapat talagang tawagin ko yung medyo katangahan. Kasi alam nyo, hindi lang medyo. Talagang katangahan talaga. Trabaho nyo mga walik ng buwis. Lalo na state tax na yan. Pag hindi nakapayad si Juan de la Cruz, automatic, sa ari-arian ni Juan de la Cruz, doon yung huhugutin yung pangbayad dyan sa state tax na yan. So, anong ginawa nyo? Kaya, dyan tayo papasok. Nagkaroon ako ng duda dyan. Kaya, ginagamit nilang narrative na ito para mayroon silang pagtatakpan. Pilit nilang ginaganon Hindi, ayaw nila kasi tumbukon yung totoong issue Ayaw nila tumbukon yung tamang proseso. Alam nyo ang pinakatamang proseso, hindi yung mangulik-ngulik ng batas, ngulik-ngulik ng state tax. Hindi na accurate yan, mga kababayan. Ito yung ginagawa nila na ikukulik natin, babayarin itong mga Marcos, parang singular nila na Marcos lang. Titirahin na itong Marcos, 233 billion pesos, lumubo na yan. Ganun. Parang si Marites sa Carpio ba, di ba? Pero hindi nila tinutumbok yung totoong issue. Ang pinaka-the best payo ko sa BIR, i-audit nyo ulit yung ari-arian ng namayapang Ferdinand Marcos. I-audit nyo bago kayo magdadakdak na sisingilin nyo ng state tax. Yun ang pinaka-the best ng gagawin nyo kung kaya nyo. Kung wala kayong tinatago. Kung wala kayong pinoprotektahan. Kasi kung mayroon kayong pinoprotektahan, hindi nyo gagawin pag-audit ulit. Nako, bakit i-audit ko yan? Hindi daming mahuhuli. Di ba mga ganun? Daming malalaman. Hindi malalaman ng taong bayan yung ari-arian ng Marcos napunta na pala kay Juan de la Cruz, napunta na kay Pedro, punta na kay Juan. Wala na silang natitira. Tapos ang ginagawa lang namin, ingay na lang kami. Bayaran mga state tax para hindi kami mahalata. Parang ganun ang kinalabasan nun. Pag hindi nila ginagawa itong suggestion natin,
i-re-audit ulit yung ari-arian ng mga Marcos. Yan kasi yung pinaka-the best na gagawin nila ngayon dahil puro sila dakdak. Diyan nila makikita kung ari-arian ba ng Marcos intact nandyan pa ngayon. Buo pa. Wala pang nakinabang na iba. Kasi, alam kung bakit? Ginasabi ko ito, audit it. Ang claim nila kasi same pa rin Okay lang sana ang claim na 1 million na lang yung babayaran ni Bongbong Marcos. Ganun sana okay Hindi di ako magsalita na na i-audit kasi habang tumatagal nabawasan yung ari-arian ng mga Marcos. Pero hindi. 'Di ba? Tapos sasabihin nila, ay, napakaraming ill-gotten wealth na kumpiska ni Juan de la Cruz. Pero ang state tax ng Marcos, steady pa rin. Anong kagaguhan, di ba? Parang napakahirap. Kaya ang daming ipaliwanag dyan yung nasa gobyerno, lalo na sa BIR, PCJJ na yan, na mga walang kwenta din minsan, di umaintindihan Kaya, kapag wala silang tinatago, especially BIR BIR, kung wala kayong tinatago, mag-suggest kayo sa inyong departamento na yan na mag-re-audit, i-re-audit nyo ulit mula 1991 hanggang ngayon kasi ang claim nyo same pa rin 23 billion, lumubo pa nga 203 billion ayon kay Marites Carpio di ba? Umabot na yan 203 billion pesos. So ang tanong natin, since day one pala na in-issue yan yung state tax ng mga Marcos until now, ni Singkong Duleng, wala kayong nakokolek. Oh my gosh, anong klaseng ahinsa kayo? Di ba? Parang, sino bang ginagago nyo dyan? Di ba? Kaya ang hamon ko sa inyo, kung wala kayong tinatago talaga dyan, masama. Wala kayong tinatago, wala kayong pinoprotektahan, ang konsyensya nyo ay para sa bayan, at ang layunin nyo ay totoo, i-re-audit nyo ulit yung ari-arian ng Marcos. Yung natitira, yung iniwan ng tatay niya. I-re-audit nyo. 23 billion pesos yan, mga kabay. Hindi biro yan. Billion yung usapan yan. Hindi milyon. Billion. Billion. Equivalent. Ang ari-arian ng Marcos. Napakalaki. Halos mag 1 trillion yung pera dyan ng Marcos pag ganun kalaki. So, yan kaya, dyan tayo papasok. Kung wala kayong tinatago, wala kayong pinoprotektahang tao, try nyo i-audit. Pinaka-the best, yun ang pinaka-magandang paraan na gagawin nyo para matapos na itong issue. Hindi yung, alam nyo yung sinasabi nyo, kukuliktahin natin yung Marcos, i-audit natin, obligahin natin magbayad yung Marcos. Ganun kadali sa palagay mo? Bobo ba ang tao para bobo bang Marcos na ganun lang kadali i-mention nyo? 23 billion pesos. Saan sila kukuha ang pangbayad dyan ng 23 billion, 203 billion pesos? Nag-iisip ba itong nasa BIR? Nag-iisip ba ito si Coco? Saan sila kukuha? Wow! Nag-iisip ba ito? Palagay natin kahit 23 billion, saan kukuha yung mga Marcos sa halagang 23 billion pesos? Yan hindi ko magets Yan ang hindi ko magets sa mga nasa gobyerno Kaya ang pinaka-the best natin yan, paulit-ulit tayo Kaya lagi ko itong isisigaw mga kababayan, tuwing mayroong lumalabas na ganyang issue, ang lagi kong ipupukol dito, i-re-audit nyo ulit. Kasi ang gusto ko dyan mangyari ito mga kababayan. Mula kasing, di ba, lagi ko na-explain. Kasi halos nasubaybayan ko rin itong story ng konti na lang sigurong diferensya Konti, halos 80%. Konti na lang halos 80% na nasubaybayan ko na itong issue na ito. Magamat hindi naman tayo nakapag-aral. Sinusundan ko lang kasi yung common sense. Ang importante kasi sa tao mga kababayan, mayroon kang common sense Alam mo yung tama at alam mong mali. Yun ang pinaka-the best dyan. Hindi yung puro ka lang ngaw-ngaw ng kaw-kaw. Sakay ng sakay. Parang marites ka. Parang chismoso ka. Chismosa. Wala kang ginawa. Kung may narinig kang balita doon, sasakyan mo. Ito yung ginagawa ng ilang mga senador dyan. Sa halip na maghanap ng ibang paraan. Ano kaya ito? Napakatagal na itong panahon na ito, hindi pa rin nakulikta. Ano bang problema dito? Yun dapat ang hinahanapan yung solusyon. Bakit? Why? Hindi yung, so kuliktahin natin yan, ipipilitin natin, naku, katanga pag ganun. Lumalabas ng mga bobo kayo pag ganun. Hindi naman magbabayad yung Marcos sa ganung halaga, di ba? Palagay niyo yung Marcos magbabayad ganung halaga na hindi nila alam kung saan ang ari-arian. Sila mismo hindi nila alam kung saan ang ari-arian ng tatay nila. Tapos sinisingil mo sila? Oh my gosh.
Oh, ipakita nyo. Ang gawin nyo, ipakita nyo. Sinisingil nyo. Sige, ilathala nyo sa media. Ngayon, sabihin natin, Coco Pimentel, mahilig ka sumakay. Ito yung lahat ng sumasakay ngayon sa issue na ito. So, sige, kunin yung dokumento. Ipakita nyo sa media para makita ng taong bayan. Yung ari-arian na yan, ang pinagkukunan nyo ng base sa inyong calculate na umabot ng, ayun kay Marites Carpio nga, umabot na ng 203 billion pesos. Ipakita nyo sa publiko na yung ari-arian yan saan na napunta ngayon. Isa-isa nyo. Itong si ganito, dito kami kumuha. Pakita nyo sa publiko. Buo pa yung ari-arian na yan kung nasa ilalim pa rin ba sa pangalan ng mga Marcos yan. Hindi yung parang ginagawa nyo yung tanga yung tao eh. Salita ng salita kayo, state tax eh. Napakahabang panahon yan. Imposibleng walang pagbabago dyan. 23 billion pesos mula ng panahon pa ni Kupong-Kupong until now ni Singkong Duling walang naibawas. Ano klaseng BIR kayo? Pag ganun. Kaya ang hamon natin, i-re-audit. Tapos, pagkatapos ng re-audit, i-comparison natin yan sa 1991, 2022 halimbawa, na-audit. O ito bang 1991, no? In-audit natin, itong ari-arian ng mga Marcos, ito. O, itong ari-arian ni Marcos na ito, sana ba ito ngayon? O, nandyan pa ba? O, itong ari-arian na ito, wala na ito, napunta na kay Bontela Cruz. O, bakit na, ano nangyari dyan? Di natin makita. Kaya, takot. Alam nyo, ito yung ayaw na ayaw nila. Siguro naiisip din nila itong re-audit mga kababayan. Nga lang, baka mayroong pinagtatakpan. Kaya, ang hamon natin, talaga, lagi kong sinasabi, ito yung last solusyon ng gobyerno eh. Ito yung last solusyon ng BIR. I-re-audit ulit. Sana makarating ito sa BIR mga kababayan. Sana pa-share. Para makarating sa kanila. At least makakatulong tayo. Kung talagang sincero sila sa kanilang trabaho. No? Ang pinaka-the best na gagawin nila, i-re-audit nila ulit yung property ng namayapang Ferdinand Marcos. Yun ang pinaka mas magandang solusyon. Kaysa magdalakda kayo sa media, salita ng salita kayo. Itong BIR, iwasan nyo nang magdadakdak sa social media. Walang kwenta, walang kabuluhan ng pinagsasabi mo. Walang kalubuhan. Kahit anong dadakdak nyo sa social media, ikaw ko Pimentel, kahit anong salita mo sa media, na ganun, lumalabas na Marites ka eh, pag ganun. Alam mo, Marites kasi, ang Marites kasi, alam nyo yung salitang Marites kasi, sa pagkakalam ko, sila yung mga taong nakikisaw-saw, hindi naman nila alam. Nakikisakay na lang. Yan ang mga chismoso. Ay, mga chismoso, di ba? Nakikisakay na lang sila. Napansinin mo, pag nagkukwento dito, sasakyan nyo, oo nga, no. Sige, ganun. Oo nga, dapat magbayad. Ang gawain ng chismoso, Marites. Lalaking tao, Marites. Di ba? Mga ganun. Kaya sabi ko, dapat gamitan ng common sense, utak. Hindi yung yan na minsan napakalaki siguro hindi nila ito magagawa ang sinasabi natin na re-audit kasi daming buhaya ang sasagasaan dyan. Lalabas kasi dyan sinong tunay na magnanakaw eh. Lalabas yan totoong magnanakaw talaga. Lalabas ang totoong kung sinong nakinabang dyan sa ari-arian ng mga Marcos. Pag hindi nila ito ginawa ang suggestion natin na magre-re-audit sila, i-re-audit nila itong ari-arian ng mga Marcos, ibig sabihin napakalaking taong pinoprotektahan nila. Hindi nila ito gagawin dahil alam nila maraming masagasaan. Ang ipipilit nilang narrative dyan mga kababayan, itong style nila na paulit-ulit yung sabi nila, oo, kolektahin natin yung state tax ng mga Marcos, pagbayarin natin. Una, ginagawa nila yan, para masiraan ng mga Marcos. Para mapagtakpan nilang nakaraang mga kabalastugan kung sino pang nakinabang dyan. Kasi malaking tao. Kung hindi nila gagawin ito, ibig sabihin nun, napakalaking taong involved dyan. Mayroon silang pinoprotektahang tao para hindi masiwalat yung katotohanan. Kasi ayaw nila re-audit eh. Kasi pag nire-re-audit mo yan, mabubulgar lahat dyan, nakabaho kung kahit sa kaliit-liitan lamang, makikita mo dyan kung ang anomalya dyan. Kasi re-audit nga eh. Iba ibabalik mo sa bagong posisyon. Ano mo siya? Re-audit, parang kukwentahin mo lahat. O sige, titingnan natin. O ito bang Kasi 1991 until now, hindi ka ba nagtataka? Ni Singkong Duling, hindi nabawasan yung state tax ng mga Marcos. Tapos, ang dami nilang claim. May ill-gotten wealth. Kung ano pang mga
na ano nila na sequester. Tapos yung claim nila naman nila sa ari-arian ng mga Marcos same pa rin. Hindi ba kagaguhan? Once nga nabawasan yung ari-arian ng mga Marcos, yung state tax dapat automatic na bumabawas diyan. Yun ang utak ng mga yan ang sana ginagamit. Halimbawa, sige, palagay ko bago ko ng video na ito, gagamit na ako ng isang para lumabas na Halimbawa, ako, mayroon akong 10 ari-arian. Tapos ang ginawa ng gobyerno halimbawa ay sinabi nila, ikaw Juan de la Cruz, ikaw Banat Dong, mayroon kang tax na babayarang ng 2 million pesos. Yung tax na babayaran mo diyan sa yung 10 property. So, sinulatan ako ng BIR. Hindi ko pinansin kasi mana ko 'yun eh. Minana ko 'yun. Wala naman akong pambayad cash na 2 million halimbawa. Dahil mana ko lang galing sa tatay ko, 'di ba? Halimbawa, mga lupa nga. Lupa mga wala akong pangbayad, 'di ba? Wala akong cash. So anong gagawin na solusyon ng BIR diyan? 'Di ba? Pangalawa diyan, ang una diyan, kukunin yung bahagi ng lupa ko. Tapos ibebenta nila, i-auction nila kung ano bang gagawin nila diyan para gimiging money. O hindi kaya kung hindi nila i-auction, tayuan nila ng property ng gobyerno. Halimbawa, building para doon na naman nanirahan yung mga office. Automatic sa gobyerno na 'yan. Nakakalculate na 'yan sa tax na dapat kong babayaran. 'Di ba? Yun dapat ang ginawa ng gobyerno. Yun dapat ang ginawa ng BIR. Kung nag-iisip, kung walang tinatakpan ng tao, kung walang tinatakpan ng masama. Tapos, pangalawa, pinagbabayad mo ako ng 2 million sa 10 property ko. Tapos, claim ka na ill-gotten wealth pa lang yung ari ko. Kinuha mo na yung iba. Halimbawa, kinuha nyo ng 3 property ko kasi sabi nyo ill-gotten wealth. Kinuha nyo. Di ba? Tapos yung claim mo naman pa rin sa akin, yung gusto mo ring babayaran ko pa rin. 2 million pa rin. 'Di ba? Kinuha mo na yung mga properties ko. Tapos ang claim mo pa rin sa akin, sa state tax na babayaran ko dapat ay 2 million pa rin. So, tama ba 'yan? Sa palagay yung ganong sentimento, tama kaya 'yon? Kiniklaim mo na ill-gotten wealth yung ari-arian ko, kinuha nyo na. Tapos ang gusto mo, bayaran ko pa rin yung state tax ko na 2 million. So saan doon? Saan ang tamang doon? Anong klaseng yun? Argumento nun? Ibig sabihin, scammer ka pag ganun. Matapos mo sisingilin mo ako ng 2 million, tapos ang gagawin mo pala, kukunin mo yung mga ari-arian ko. Di ba? Panggagago pag ganun. Napakaraming mali. Sana nakakatulong tayo sa gobyerno. Magamat yung pasensya, ang last ko, pasensya na sa mga word na ginagamit like tanga, bobo, kasi nakakainis eh. Pasensya, no? Halimbawa, pasensya, lalo na kay Coco Pimentel, pasensya, nasabihan ko medyo bio-bio ka. Dahil minsan kasi naiinis eh, nakakainis. Di mo maiwasan kasi sa isang tao, ordinaryong tao, ordinaryong Pilipino, hindi ko naman sinasabi na kapag-aral tayo. At hindi lang nasasabi, talagang hindi tayo nakapag-aral. Di ba? Pero ang hirap kasi intindihin eh, na kayo mismo nakapag-aral, parang talo pa nyo yung mga taong hindi nakapag-aral ni grade 1, ni kinder, o mag-isip. Diba? Common sense kasi dapat nyo gamitin. Bago kayo magdadakdak, huwag kayong makisakay sa mga isyong nga ganan. Dapat gumawa kayo ng ibang paraan kung how to solve it. Diba? Paano yun ayusin? Ulit-ulit yung narrative nyo. Sa palagay nyo kasi kung common sense yung gagamitin nyo, masingil yung Marcos sa ganyang halaga. Na hindi naman nila alam kung saan na yung mga ari-arian na yan. Kasi kung isipin natin, kung sisingilin yung Marcos na 23 billion pesos na yan, antimano yung ari-arian yan, legit, sa kanila talaga. Wala na kayong i-claim dyan na sasabihin nyo, ill-gotten wealth. Common sense, Coco Pimentel. Yun sanang gamitin mo. So sana naintindihan mo. Pasensya na kung nakapagsabi ako ng bobo, tanga. Talagang minsan karapat dapat mga kababayan pag ganun. So, see you next video mga kababayan. Pasensya na. So, huwag niyong kalimutan ay mag-say ng star para sa pinakatulong yun. Yun ang pinaka natin sana, no? Pinaka pang maintenance natin dito sa ating page, no? So, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan sana tumulong. Hindi ko rin nilagay ko yung GCash number ko. Diyan. Tragis naman yan. Napakarami naman nagsisend kung ano-ano. Dami atang gustong pumasok eh. No? Akala nila may laman, hindi nila alam na 5, wala lang. Kakagawa ko pa lang, di ba?
Hindi yung ganun daming nagte-text. Kaya tinanggal ko dun sa ano eh, sa pin ko. Oh, dami naman pala nagte-text. Hindi pala pwede. So sana star na lang talaga para iwas ano kasi pagka number ay dami nagte-text. So sana, no? Kung hindi man, hindi kayo maka-send ng star, pwede naman views na lang, no? Okay na rin naman 'yan, views. So, see you next video mga kababayan. Maraming salamat. Pasensya na sa mga wording na ginamit ko doon sa word na tanga, bobo. Kasi parang ako, nagdi-discuss ako. Naiinis lang kasi ako. May halo kasi akong inis na nagdi-discuss. Dahil, una, itong mga tao itong nagbabanggit, matagal na sa politiko, matagal na panahon. Pero bakit hindi na naintindihan yung realidad dyan? Yun ang masakit eh. Masakit na ang tatagal na nila, hindi sila nakapag-isip ng solusyon para dyan kung paano masolve yan ang issue na yan. Ulit-ulit silang narrative. Kaya pumapasok tuloy sa ulo natin, mayroon silang pinagtatakpan na malalaking tao dyan na nakinabang talaga sa ari-arian ng mga Marcos na yan. Kasi sa tingin ko, pag hindi nila i-audit ito, hindi nila gawing i-audit itong ari-arian ng mga Marcos, lumalabas na mayroon silang pinagtatakpan na ari-arian yan. Mayroon silang pinagtatakpan na malalaking tao dyan at maraming nakikinabang dyan. At gagawin nila talaga dyan, ulit-ulit yung narrative, ganitong issue. Kasi pag ganitong issue naman talaga, sino ba talaga magbabayad? Hindi naman talaga babayaran ng Marcos yan sa ganung argumento lang eh. 'Di ba? Hindi talaga babayaran kasi sino-sino ang tangang tao magbabayad diyan. 23 billion pesos. Saan kukuha yung Marcos ng 23 billion pesos? 'Di ba? Common sense dito sa mga tao itong mahilig mag-ingay. Common sense sana. So yan lang muna mga kababayan, maraming salamat.